Andito kami sa Zambales for Fishing Villa Tour number 2 this 2024. So ang aming target, guys, the elusive black bass. So si black bass, freshwater, brackish water fish siya. So ano yan, malakas lumaban yan. So yan kaya gusto namin targetin. Dito sa Pinas, hindi siya masyadong famous pa. Pero sa ibang bansa, very well known sports fish yan. So, ano yan, dinadayo yan, specifically sa Papua New Guinea, tapos sa Indonesia yung Papuan side. So dito, kaya explore natin siya para mapag-aralan pa natin kung saan yung kanyang mga habitat, saan siya pwedeng hulihin dito sa Pinas, para mapakita natin sa ibang angler itong sports fish na to at paano siya hulihin. Okay, so 6 kaming angler from Team Fishing Villa. So ako, si Mosi, si Etet, si Adrian, si Chris at si Peter. So ano yan, mga mahuhusay na baitcaster angler yan. So specifically for this trip, gagamit kami baitcaster. Bakit baitcaster? Kasi yung baitcaster, ano yan maganda yan for accurate casting at saka for distance casting para malayo yung cast. Sinasabi ko nga si black bass, ano yan, freshwater brackish, and tingnan nyo yung surrounding. Normally nakatago yan sa mga sa mga structure. So kailangan talaga na pinpoint accuracy yung pagcast kasi palalabasin mo siya dun sa lungga niya. So pag medyo malayo dun sa pinagtataguan niya, hindi niya titirahin. Oo. Bulky siya pero parang alit siya sa tubig. Spot juicy. Yan sa may baklat sir. Oo. Mamaya. Uy, mukhang may nadali niya. Fish on! Fish on! Fish on! Uy, mangrove. Yes! Landing net! Landing net! Landing net! Landing net! Sige. Yeah! One down! Sabi na, minaw na lang. Nagpapalit na lang. So, first catch of the day, MJ. So, gamit natin, Strike Pro Minnow. Ate Hides, nakahuli na ako, MJ. Pwede na. Yan. Let it breathe. Yes! Yes! Hindi ako zero! So, pinapasok namin dito yung mga mangrove system. Tama ba, Sir Bogs? Mangrove system? Mangrove channel. Mangrove channel, yan. So, yan o. So, doon, may butas din doon. Nandun sila pitch. Tapos sila Mosi, nandun naman sa kabilang butas. Dito kami papunta. Meron na nakahuli na isda. Si Mosi yata eh. Pero hindi ganun kalaki. Parang
Mangrove snapper lang, hindi siya black bass. Whoops. So far no success dito sa river system. Ganda yung lugar. Secluded siya oh. Wala nang ano rito, wala nang masyadong disturbance. Pero sabi ng bangkero dahil umulan kahapon medyo matabang na yung yung tubig. So lipat kami sa ibang spot dun sa medyo malalim-lalim. Bro. Pasel ng picture. Pasel. Nahanap yung lolo eh. Pumasok na kayo dito, Ted. Kaya papasukin. Ayan, anong dyan? Kababaw yung dyan. Bahay ng mga kalabaw yun. Ayun, magandang mabingwit yun, kalabaw. May pumasikil. Oo. Pag-aming kalabaw. Hindi pa tayo sa bagan? 400 kilos agad eh. Good fight na yung kay yung kay Mosi Pwede na matulog. Muntik na mabingo. Hindi ka nang bagya dyan. Wala ka nang bagya dyan. Sa dulo. Yung dulo. Nasa dulo. Nice pitch. Oh! Yung paper pang hiniram niya. Yes. Unlock. Woo! Pwede na yan. Sarap. Kala ko malaki na eh. Ganda ng strike eh. Bilis natin. Literal na. Ilang putot lang. Oh, di ba? 3 tumbling andong nga. Ayun nga puti-ipot oh. Yan pa yung pulutan, talong oh. Parang hindi maganda sa tiyan yung talong tapos mangga. Ay hindi partner yan eh. Partner? Oo, sausawan. O ensalada, ensaladang talong. Ayun, ensalada. Diba? Ano ba yan? Labanos? Oh, labanos ano yun? Ito parang papaya sa tinol na yan. Okay guys, lilipat tayo dito ngayon sa Uwakon Lake. Galing tayo sa San Roque River, no? Medyo hindi maganda yung hulihan doon. 2 MJ lang yung nahuli doon. So hopefully dito sa Uwakon Lake makahuli tayo. Ang target is MJ, Barramundi at Black Bass din. At may konting kitok din. Let's go. Saan ba? Dito. Dito ang lake. Doon ang dagat. Dagat. Mamaya, dagat tayo. Pag may kumagat sa akin, pingas ang panga. Ito na yung ilog guys. Kabila namin ilog yan. Huwag na kami magkakas. Parang may active o nakita dun ah. Pwede na ba dyan o meron tayong papasukan? Yung support. Support? Pero meron din dito. Pwede siguro dyan. Try na natin. Pero try na natin. Dito na tayo eh. ito yung may court dito eh. Mamadali magkaso. So guys, nandito na ulit kami sa hideout. Walang isda doon sa lake. Pukin ang inang isda mga malilit na botete. Tapos di ko ma-identify kung tilapia ba yun na sama-sama eh. Hindi mo alam kung anong isda eh. So guys, tamang nood lang ako sa mga tropang naliligo sa dagat. Tagabantay ng gamit. Safety first. Yan ang lagi niyong tatandaan guys, safety first. At ako maliligo dyan eh, lalim-lalim niya, malunod pa ako dyan, di ba? Saka hindi ako mahilig maligo. Okay, magsaya lang kayo. Oh, ayos pala eh. Tapos lahat tayo.
Pwede palang uminom dito eh. Pala dito. Kasama sa vlog si Ate. Dito walang kanin to. Wala. Wala. Oh, ano pa? Rice. Rice pa pa. Kakain na kami guys. Gutom na kami. Kasi Kasi lunch namin, sardines. What's up yon? Etet walkthrough fans, Mad Bear Angler here. So, medyo mahirap yung nangyari kasi una, wala kaming huling black bass pero may huli kami. Ako, MJ, Mangrove Jack, si Peter Mangrove Jack din. Medyo may nakita kaming mga black bass pero ayaw kumagat. Probably the reason is because sobrang linaw nung tubig kanina na sobrang taas ng visibility. So kitang-kita nila yung lure na peke. From based on experience, mukhang pressure din yung spot. Ang hirap magpakagat. As in, so nakagatan na ako mga 10 o'clock na, 9 o'clock, 9 o'clock, mga ganun na. Ayun. Ikaw naman sasabi mo. Yan. Same bangka kami nito eh. Pares tayo ng bangka. Oo. Hindi ka naman nahirapan. Katabi mo yung dalawa. Actually, hirap siya. Hirap ako, nasa unahan ako eh. Nakaupo siya, hindi siya, puro siya sidecast. Hindi nakatayo. Hindi Hindi nakatayo. Puro siya sidecast. Yung unahan ng bangka, yung patulis, butas. Yung kill ng Muga. bangka, butas. Oo. Yung sa akin tinatayo ko din, mabubutas na doon ako nakatungtong sa pako. Pero sarap tumayo kasi yung walang galaw eh. Oo. Wala nga. Na-out of balance lang ako pag yung parang nanggigigil na bangker. Pucha si Chris, pare kawawa. Kasi kada kibot niya, kasi may makeshift na bubong eh. Kada kibot niya, malugi pagkakatali. Tanang gagawin talaga siya. Kung di namin siya sinelo, pare ilang beses na naglag sa tubig. Lumilikot yung ano. Ang likot nung, masaya kasi first time kong nakapag-fishing. Alam niyo naman ako guys, hindi naman ako saltwater boy. Pero sa tanan ng buhay kong pagtutuman, masaya akong bangka. Ngayon lang ako nakapag-fishing nang nakatayo. Nang hindi ko iniintindi kung umuuga yung bangka. Pakasarap sa feeling. Kalmado. May katig eh. Banayad. Saan na ba to? Sa'yo na yan. Skull. Okay? Ikaw Sir Bog, sabihin ka? So far, maganda yung experience. Hindi siya as productive as we would expect. But when you fish this type of waters na you don't normally fish on a regular basis, maganda rin siyang experience. Somehow yung outlook mo on fishing in general nababago. You have to rethink of ways on how to make the fish bite. Yung challenges presented during the trip medyo unique. Narrow river channel na maraming structure, maraming puno, maraming sasabitan. In most cases yung hydrography nung river system nagbabari very much as you traverse yung river system. Nung merong malalim, biglang mababaw. So yung lure you have to use different lures as you traverse the river system. You have to switch from diver to top water para you can utilize yung lure mo ng maayos. Otherwise, either sasabit, pag naman biglang malalim, the bites would not be there or as productive kung gagamit ka ng diver, no? So hindi siya as productive, but I think yung goal is not really to
sabi nga ni Etit, itaob yung itaob yung spot, but more of to really gain experience. From my introduction, sabi ko, it's a different type of fishing. It's not really practice here in the country. So for the team, it's a learning experience. It's a good learning experience, and it will be used as a as a learning trip for succeeding tours, no? Kasi hindi lang naman to yung Black Bass expedition na pinaplan namin. Marami pa. Kasi nga talagang gusto naming explore yung particular fishing style na to. So we will try different spots within the country kasi marami tayong river channel na connected sa ating ocean system. So para ma-promote natin yung fishing in general, well, we need to explore different options for the angling parang community. Parang sa kalahati nung sinakyan natin kanina mo ngayon, ang inaano ko lang, sabi ko kung okay lang ba na pumasok sa Uwakon yun. Sabi ko, masisigurado mo bang hindi sasaya dyan or something, ha? O sabi niya, i-check na daw sa magdadrive ng bangkero. Gano'ng malaki? Sabi niya, 30 katao kayang pumasok sa Hindi, iba yun. Yung meron siya, isang malaki yung 30 katao na sinasabi niya. Ayun, no? Parang isa't kalahati lang ng So inaayos namin yun sa may bangka na gagamitin namin para sa ibang spot. So itong nakuha namin bangka, demotor. Diba? Kanina, disagwan lang, ngayon demotor. Tapos medyo malaki. Sabi ko, hindi naman kami magdadagat, papasok na kami sa river system dito sa lugar na to. Wala papatanggal yung Kita nyo naman, masikip diba? Tapos maraming sabi ko yun. mga Sige, sabi niya, mangrove, mga vegetation sa paligid. Sige, sabi ko, basta tignan mo. Saka kanina, may natumbang puno. Ganun, baka dun, may ganun din. First time ko sa angling ko na kada kilos ko ako yung nag-a-adjust. Kami yung nag-adjust sa tubig eh. Usually, yung isda usually ako bilang towman hunter, nakabase ako sa situation. Tas naka-program na sa akin yung gagawin ko. Kunwari, lagyan na natin to para tag-ulan, mataas ang tubig, nakita kong dilang water lily, hindi na ako magpe-fishing. Ibig sabihin, maalat na yung tubig. So wala nang tuman, papakahirap lang ako dun. Ito hindi. First time kong dati pabor sa akin ang malinaw ang tubig. First time kong may experience na naging problema ko yung malinaw ang tubig. Diba? As anglers, tayong anglers gusto natin malinaw ang tubig eh. Para kita natin isda. Hindi natin na-realize, puta, that's the same weapon na ginamit sa atin ng isda. Kita rin niya tayo. So, alam mo yung adjustment na kailangan mong gawin. Plus, syempre, since marami kami sa kotse, we have to pack light. So, very limited yung lures na gamit namin. Good thing siguro, naging innate sa akin na laging magdala ng dark light tsaka natural colored na lure. So, ayun. Mahirap tong hindi siya biro. Kasi tinry kong utak towman hunter, walang gumana. So, ako nga hindi ako nagmimino eh. Napilitan ako magmino tapos first time kong gumamit ng jerk wash. Hindi siya birong gawin. Kasi nuhulihin mo yung kiliti ng isda. Ewan ko. Probably the minnow anglers here would laugh at me. Okay lang naman. Kasi ako bass bait lang, sapat na eh. Pero yung pipiliti ko sarili kong gumamit ng lures na hindi ko kabisado para lang humuli. It's a very humbling experience. So bukas, we're just trying to make ends meet na makakuha ng bangka. Gusto namin bumawi. So may pupunta kami ibang spot, mas maraming target species.
inaayos lang namin yung bangkero. Yun nga pala sasabihin ko sa'yo, isinampay mo. So ayun, maraming learnings. To be honest, ako, isang learnings ko, wag kang magdadala ng setup na yung setup mo, kasi ako nagdinala ko, medium heavy tsaka heavy. So nagdala ako ng lures na pang medium heavy, nagdala ako ng lures na pang heavy. Ngayon, it came to a point na kailangan ko magdala ng isa lang. Kasi maglalakad kami. Dadalhin ko yung rod reel, dalawang setup, maglalakad ng malayo. Promise, yung mga sinasabi nilang malapit lang, walking distance, huwag kayo maniniwala doon. Di totoo yun. Tanginang yan. Tapakong to eh. Scam. Scam yun. Yun ang pinakamalaking scam ng angling community. Walking distance lang yung spot. Walking distance na naging alilakad. So nangyari sa akin, in my case, heavy yung dinala ko. Ang gamit ko, heavy lang. E paano pag it calls for a smaller gauge, a smaller species? Wala na. Shutdown na ako. So, versatile nung choice of lures. Sa kailangan kabisado mo yung yung tech specs nung gamit mo para in the event na kailangan mong mag-adjust, hindi ganun impeding rather. Sobrang ang dami kong learnings yun. Isa pa, paano magbasa ng tubig sa salt water na against the flow. Iba yung laro niya sa tuman. Kasi laging may tubig, laging may umaandar na tubig. So, since tuman hunter, hinihintay mo yung hinga ng isda. Walang ganun dito kasi lahat sila humihinga sa ilalim ng tubig. Okay. Lakas ng ulan kasi kanta ng kanta si ate dun eh. Ayan. Napakasalbahin mo eh. Okay ka ba dyan, Kuya Chris? Ayos lang. Ayos lang. Nakakamatis ka Ang tawag dito, MacGyver. Isang oras na po niyang ginagawa yan. Oo. Para lang mapaligaya si Eten. Ubus na yung isang bote bago na gawa yung pulutan. So guys, day 2 na ang black bass fishing namin. So nauna na sila Mosi, may isang bangka. So bali 3 sila dun. Naiwan kami dito ni Sir Bog saka ni Adrian. Ayaw umandar ng bangka namin. Di motor na yan, ayaw umandar. Papalit pa ng makina. Aga namin nagising ah. Guys, ito na. Aalis na kami. Nakapagpalit ng makina na. Saglit lang pero siyempre yung ganong abala na 30 minutes. Sobrang laki nun. Aga namin gumising. Ikot-ikot kami dito sa ilog na to. Ngayon nandito na naman kami sa may ilalim ng tulay. Ayan yung bridge. Nahirapan kami gumilid kasi nga demaki na yung bangka. Pagkata bukas, parang feeling namin nabubulabog yung isda. So ang gagawing diskarte, sasabay kami sa agos. So mag-start kami dito sa may tulay. Gigiliran namin. Patay na yung makina ng bangka, aagusin na lang kami, magpapadrip na lang kami sa palabas naman sa kabilang putos ng ilog na to. Ganun ang plano namin. May naliligo, Adrian. Adrian, si ate naliligo. Ha? Naliligo si ate. Samahan mo. Ulitin mo lang.
Sabi ni Sir Bogs, kita nyo! Narinig lang. Hindi, may duhat dito. Yun! So guys, itong creature na to, dito lang ito matatagpuan sa kanyang natural habitat. Pagpapali mo na tayo sa nga. Guya tayong target natin Adrian, yung black bass nasa tubig. Di ba kuya? Wala sa puno yung black bass. Bigyan mo si kuya para natin nakuha. Ayun. Kung saan nga sir, putulin mo para hindi ka magpahirap. Putulin mo na isang maliit yan. Landed. So guys, kanina yun lang, nakapagpa-strike si Sir Bogs. Actually, dalawa yun eh. Yung isa dun sa bungad. So, dalawang strike. Sino yung strike ikaw? Hindi, ikaw. Dalawa ba? Oh, dalawa ka na. Sa ano kanina? Hindi sa tulay, dun yun. Ay, di banda rin na pala. So, ito, hinala ko lang kasi pag nagkakas kami, hanggang dito lang. Hindi namin maipasok doon sa sulok. Siyempre, pag hanggang dito lang, malay mo, nandun yung isda sa pinakalilim talaga. Hindi pa niya nakikita yun. So, yung ginagawa namin, inaabot na namin, si Kuya nahirapan. Pero dapat Adrian sa ibaba. Si Kuya hanggang langoy lang dapat eh. Pati pag-akit, umakit. Ayan, tingnan nyo si Kuya Chris guys, oh. Nanunungkit ng panggatong. Ang black bass nasa tubig. Wala sa puno. Adrian, idol ka pala niyan eh. Ni Kuya Chris eh. Ginagaya ka oh. Kuya Chris, idol mo si Adrian. Oh, Linaw na guys, di ba? let's call it a day. Let's go. Tara, magaling siya na tayo. Itlog. Kahit ang itlog. Almusal na tayong itlog. Sino may dala sa inyo itlog?